Ito na ang aking lunch. Pritong salay at ang aking talong na pinakbet. Tara na mga anak, kainan. Ang lulutuin kong pakbet ay walang sahog. Sabi nila na pakbet na talong lang. Meron silang variety ng talong dito sa Israel na ganito siya kaliliit. Meron pa ditong maliliit na konti, pero yung nasa palengke ngayon ay ganito lang siya kaliliit. So, ganito na lang lahat. Talong lang lahat ang aking papakbitin. Ang aking ricado ay kamatis at dagdagan ko ng isang siling haba. Manghang din yan para dagdag aroma at bawang. Uso ngayon dito sa Israel ang fresh na bawang, kaya kung makikita nyo, may red-red pa yung balat ng aking bawang. Fresh na fresh talaga siya. At syempre, ang aking bagoong, natanggal na ang kanyang label. Munamon siya. Ang mahal nga dito sa Israel neto 18 shekel times 14. Magkano na yon? Mamaya, di ko alam. I-google ko muna. I-calculator ko muna. 14 times 18. Kung magkano yung bagoong namin dito sa Israel. So, yon ang aking ipapakbet. Plus, dadagdagan ko pala siya ng spring onion. Hindi pa malinis. Para dagdag din panpalasa rin. Kasi sayang din nasisiraan na nga sa aking frigidaire. So, ihahalo ko na rin siya para malasa at ma-healthy rin siya. And then, may natagpuan akong isda sa palengke. Ano ba tawag dito na isda na to? Malapad. Parang galunggong, pero hindi siya bilog. Alam ko, salay ang tawag dito salay. Malinis na siya, tapos nilagyan ko na ng asin. Kasi piprituin ko lang siya, partner dun sa aking pakbet na talong. So, ayun ang aking oil. Ay, nakisilip din ang aking ubas. Malapit na rin mag-goodbye. Kakasawa na kasi ang prutas dito sa Israel So, tara, magluto na tayo. Bago ko nga pala ipagpatuloy ang aking pagluluto, ay magkaroon ako ng konting shout-out sa aking mga kaibigan na walang sawang tumatangkilik sa aking mga vlogs. At ako'y nagpapasalamat. Thank you sa pagsubaybay sa akin. Uunahin ko para tuloy. Special mention na ito kasi last na shinout out niya ako ay last mention. Ngayon first mention ko siya. Mga anak, mga apo, huwag niyo kalimutan Channel 1. Nasa Netherlands siya, but is a native Biscayanos for all I know, from Santa Fe. So, huwag niyo siyang kalimutan. Napakaganda ng kanyang channel, napakaganda ng kanyang mga content, at alam ko may matututunan kayo. Channel 1, huwag niyo kalimutan. At ang mga iba kong kaibigan ay wala rin sawa sa akin pagsubaybay, dalawang channel niya, The Story of Anthony at saka The Story of Anthony Vlogs. So, huwag kalimutan yan. Nasa Pinas lang siya. At ang isa pa na kaibigan ko rin na walang sawang nagsusupport sa akin kahit sa LS ko, pinabantayan niya ako. Si Precious Honey Palma, nasa Germany siya. Meron na siyang asawa na American din. Umiikot-ikot lang sila sa mundo. Galing nga siya, kakaingit. Hi, Precious Honey Palma. At si Larry PH Walking, Pinas din siya. Maganda rin ang kanyang mga content. Ipapasyal niya tayo sa buong Pilipinas.
At ang isa pa, nag-wait rin sa akin pero hindi niya ako matagpuan sa aking live. Si Foods and Places ba yun? Canada. Hi Neng, huwag niyong kalimutan. Baka nagkamali ako sa iyong pangalan sa YouTube. Foods and Places ba yun? Sorry, basta ikaw, itatype ko na lang, i-search kita ulit mamaya. Ayun mga anak, mga apo, huwag niyong kalimutan ang ating mga kaibigan. Support kung paano niyo ko sinusuportahan, dapat supportin niyo tayo. Bye! I love you. Thank you very much sa pag-support sa akin. Walang iwanan. I love you. Meron pala akong bagong kaibigan dito. Alam niyo ba mga apo, mga anak, kasi dito sa Israel, bihira ang pinya. Ito ay pinya lang ito. At meron na rin siyang mga ugat. I don't know kung mabubuhay siya sa labas kung itatanim ko. Siguro ito almost a year na siya. Hindi siya namamatay. Kung hindi maitatanim, hindi maganda rin pang display. Artistic lang ba? Pang-arte sa bahay. So, ito nga pala ay pinya. Ang pinyabaw. Hiniwa-hiwa ko na ang aking bawang at kamatis. Kasama lang ang mga balat ng aking bawang dahil fresh naman yung bawang para dagdag aroma at pampasarap, pampalasa na rin. Ganito na ang ating talong na pakbet. Sinalansan ko na rin. Ang hiwa ko nga pala ay ganito lang siya. Pinag-apat ko lang at hindi ko tinanggal yung tawag nito, stem, tungo sa Tagalog. Kasi masarap din ito, nakakain din ito. Actually, nakita ko ito doon sa amin sa probinsya, doon sa ate ko. Yung stem na dito, tinatanggal lang yung matigas. Matrabaho yun ko. Ganyan na lang. Siya. Lagay na lang natin dyan sa laksan. Lagay na natin sa kalan. Yun, umapoy na ang ating electric oven. At dadagdagan ko na rin ng bagoong. Wala na siyang isda-isda. Takman natin ang bagoong. Kung bagoong Pilipinas, wow, sarap. Munamon talaga, munamon. Saan ang ating cover? Dito ang aking mga kasirola, mga anak, mga apo. I-cover ko lang siya ng ganyan. After na kumulo, ay tatakpan ko ng aluminum foil yung lid ng ating lid ng ating kasirola, kagaya ng pagluto ko ng tune, kamin. Kasi natutunan ko na pagka tinalagyan mo ng takip na ganyan, ay hindi nag-evaporate ang steam ng niluluto mo. So, hindi nadadry yung inululuto mo. Masarap din siya para daw yung sustansya hindi nag-evaporate. One thing na natutunan ko sa pagluluto, ganon. So, lalagyan natin siya ng takip mamaya after na kumulo. Kahit wala akong nilagay na tubig, dahil sa kamatis, nagtubig na siya. Inuna ko muna yung kamatis, bawang at talong at bagoong. Ngayon naman yung ating siling haba, ipapaibabaw na lang natin. Kasi ayaw kong maluto siya ng gusto dahil maanghang, maanghang ng aking gulay. Gusto ko siya lang ay pang aroma lang, hindi para umanghang yung ating talong. So ilagay ko na rin sa ibabaw yung ating
spring onion na pampalasa rin at masustansya. Wow, look. Ito na ang aking lunch. Pritong salay at ang aking talong na pinakbet. Tara na mga anak, kainan na. At siya nga pala, baga tayo kumain, huwag niyong kalimutan ang red na subscribe. Dapat maging gray yon. So, don't forget to subscribe and click the bell button para sa aking mga susunod na mga videos. So, kung may comment kayo, may gusto kayong malaman tungkol rito sa aking kinalalagyan, ay mag-comment lang kayo at yun ang aking isusunod na vlog. Kung tungkol sa kultura, kung tungkol sa pagluluto ng mga foods nila. So, just comment and don't forget to subscribe.